Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Paumanhin po mga kaibigan, nasa inyo na po ang paghuhusga ang tungkol sa mga nilalaman ng video na ito. Nakakarinig ka na ba kung paano kinukutya ng mga ministro ng simbahang Iglesia ni Kristo ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus? Narinig nyo na ba ang kanilang pangbabatiko sa pagkatao ni Hesus? Alam nyo bang ayon sa kanila ay walang kwenta ang Panginoong Hesus? Na ito ay parang isa lamang katulad ng robot na ginawang kasangkapan ng Ama na Diyos upang gumawa ng mga himala at kababalaghan. Tuklasin ang napakamasaklap na pangungutya ng kanilang mga ministro at panglalait sa kalikasan ng Panginoon. Kung isa po kayo sa naniniwalang si Kristo ay Diyos, sa video na ito, ay maramdaman natin kung paano nila ginawang kaawa-awa ang Panginoong Hesus sa harap ng kanilang mga kaanim. Kwento at babala! Sa isang programa ng simbahang Iglesia ni Kristo na pinamagatang ang pagbubunyag, ay napanood ko ang isa sa kanilang episode tungkol sa mga himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tumindig po ang mga balahibo ko habang pinakinggan ang mga umano'y binubunyag ng kanilang tagapagsalita sa araw na iyon. Narinig ko mismo kung paano nila inalipusta ang pagka-Diyos ni Kristo. Sa episode na yung ginamit ng ministro ang isang aklat na sinulat ng isang paring Katoliko. Ang aklat na ito ay may pamagat na, ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang sektang Protestante. Ito ay isinulat ng isang paring Jesuita, na si Father Juan Natividad. Na ang imprimatur ay si Jose Jovellanos. Ganito po ang nakasulat, pinatunayan ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ay Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at ng hindi mabilang na himala na kanyang ginawa. Sa aklat na ito, ibig na ipapahiwatig ng pari ang kapangyarihan na pinakita ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpagaling ng may mga karamdaman sa kanyang panahon. Nais ng pari na ipaalam sa karamihan na ang Panginoong Hesus ay may sariling kapangyarihang upang gawin niya ang hindi mabilang na himala. Ngunit, laking gulat ko, nang sabihin ng tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo na isang kasinungalingan ang sinabi ng pari. Dahil hindi umano kailanman nagkaroon ng kapangyarihan si Hesus upang mapagaling niya ang mga taong may karamdaman. Kung hindi, ginamit lang umano siya ng kanyang ama upang gumawa ng mga himala. Ginamit niya ang talata sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 2 Versikulo 22. Ito ang sinabi ng Biblia. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Hesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Sa pamamagitan ng talatang ito, pinatunayan ng ministro ng Iglesia ni Kristo na si Hesus ay walang kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Sapagkat ang mga ito ay ginawa ng Ama sa kanyang pamamagitan lamang. Ang talata na ito ay kanilang ginamit upang gawing zero ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. At ipagsigawan sa buong mundo na kahit kaunti ay walang sariling kapangyarihan ang Panginoong Hesus. Dahil umano ang lahat na kanyang ginawang himala ay hindi galing sa kanya kundi sa Ama na Diyos lamang. Dahil si Hesus ay isa lamang tao na pinadala ng Diyos upang ipapakita ng Ama ang kanyang mga milagro. Sa kalagitnaan ng kanyang programa, isa na namang aklat ng Katoliko ang kanyang ginamit na may pamagat na, siya ang iyong pakinggan, ang aral ng Katoliko, na isinulat ng isang pari din na si Enrique Demon, isang SVD. Na ang imprimatur ay si Jose Bustamante, na naglalaman ng mga himala ng Panginoong Hesus. Ito ang sinabi ng aklat. Ang mga himala ni Heso Kristo. Ang mga punong himala o milagro ni Heso Kristo ay pinaggagawang alak ang tubig sa kasal sa Kana. At ang himala na pinakain niya ang lubhang maraming tao sa kaunting tinapay at isda. At pinagaling niya ang mga taong hindi na nakakalakad. Pinadilat niya ang mga bulag, hinalag ang tali sa dila ng mga pipi, at pinagaling niya ang lahat ng may sakit.
Sa aklat na ito, nais lamang ng pari na ibabalita sa buong mundo ang mga mabubuting ginawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit sadyang pinipilit talagang sinabi ng kanilang tagapagsalita sa episode na iyon, na lahat ng sinabi ng paring Katoliko ay pawang kasinungalingan. Dahil malinaw umano, na naging kinasangkapan lang ng Diyos Ama ang Panginoong Heso Kristo, upang maihayag ang kanyang mga himala. Ginamit niya ang aklat ng mga gawa Kapitulo 10 versikulo 38. Ito ang sinabi ni Apostol Pedro. Alam ninyo ang tungkol kay Hesus na taga Nazareth, at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Malinaw na sa pamamagitan ng talatang ito, ay ipinapalabas ng ministro na ang kabutihan ng Panginoon ay hindi galing sa kanya. Na ang mga ginawa ni Hesus ay parang hindi niya alam kung bakit niya ito nagawa. At dahil si Pedro raw mismo ang nagsasabi na ang mga himala na ginawa ni Kristo ay hindi galing sa kanyang kapangyarihan. At sa pangatlong pagkakataon, lalong nagulat ako sa pinasabog niyang pangungutya, at paghahamon sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus na tila wala ng silbi ang ginawa ni Kristo. At para sa kanya, ang Panginoon ay ihahalin tulad na lamang sa isang robot na maari na lamang gagamitin ng Ama na Diyos kung saan-saan niya gusto. Na parang wala ng kalayaan para kay Kristo upang gumawa ng mga plano tungkol sa kanyang ministeryo. Nang sabihin ng pari sa kanyang aklat na ang lalong malaking himalang ginawa ni Hesus ay ang kanyang pagkabuhay na muli na ginawa niya sa sarili niyang kapangyarihan. Dahil sa pahayag ng pari na ito, nakikita ko na para bang umuusbong ang galit ng ministro. At sabay ang kanyang pangungutya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang tanong. May katotohanan kaya, na si Kristo ang gumawa ng mga himalang ito? At ito ang pinakamasaklap na talata na kanilang ginamit tungkol sa kanilang pagtutol na may sariling kapangyarihan ang Panginoong Hesus. Na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 5 versikulo 30. Ito ang sabi ni Kristo. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dahil sa talatang ito, hindi umano maaring pagbabatayan ng mga himala at kababalaghan para patunayan na si Kristo ay may sariling kapangyarihan o isang Diyos. At dagdag pa niya, sa aklat ng mga gawa Kapitulo 2 versikulo 43, ito ang mababasa. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Sinabi niya na kahit daw ang mga apostol ay makapagpagaling ng may mga sakit. At gumawa ng mga himala at kababalaghan katulad ni Hesus. Dahil dito, ito ang tanong niya, ibig bang sabihin na ang mga apostol ay Diyos din? Paumanhin, kung kayo ang nasa kalagayan ng Panginoong Hesus, aangkinin niyo kaya na totoong wala kayong ginawang mabuti? Dahil kayo po ay parang robot lamang na pinapadala ng Ama na Diyos. Matatanggap niyo kaya, na pagkatapos ng lahat ng ginawa nyo na paghihirap sa buhay dahil sa pagmamahal nyo sa kapwa, ay wala pala kayong silbi sa mga mata ng tao lalo na simbahang iglesia ni Kristo. Kaya hindi ko na rin tinapos pa ang pinapanood kong video dahil parang naramdaman ko na wala silang pinakakaiba sa mga Hudyo. Na hanggang ngayon ay hindi naniniwala na si Kristo ay isang Mesiyas. Ang Iglesia ni Kristo, kahit na naniniwalang si Kristo ay totoong Mesiyas. Ngunit para po sa akin, ito ay isa lamang palabas. Ngunit ang totoo ay masasabi natin na para din lang na hindi sila naniniwala na Mesiyas ang Panginoong Hesus. Dahil ayon sa lumang tipan, ang isang Mesiyas na darating ay makapangyarihang Diyos, na mababasa natin sa aklat ng Isayas Kapitulo 9 versikulo 6. Ito ang sinabi ng Biblia, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Isang malaking panglilinlang ang sabihing walang kapangyarihan ang Panginoong Hesus.
Isang malaking kasinungalingan ang sabihing si Jesus ay kasangkapan lamang ng Diyos na Ama. Parang sinabi na rin nila na ang Ama na Diyos ay mapagsamantala at manggagamit lamang. Ang pamamahayag ng kanilang ministro ay malaking taliwas sa pamamahayag ng Panginoong Hesus, na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 10 versikulo 18. Ito ang sinabi ni Jesus, "Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama." Susuriin natin ang talatang ito mga kapatid. Malinaw na ayon kay Kristo ang kanyang pagkamatay ay dahil inihandog niya ang kanyang sarili sa kanyang Ama. At dahil ito ay utos na kanyang Ama. Subalit, pagkatapos ng kanyang kamatayan, hindi sinabi ng talata na bubuhayin siyang muli ng kanyang Ama. Bagkus, ipinahayag niya na siya mismo ay may kapangyarihan na ibigay ang kanyang buhay. At may kapangyarihan siyang bawiin itong muli at hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Ama na Diyos. Subalit ayon sa mga ministro, si Kristo ay binuhay muli na kanyang Ama. Napakamahirap po na paniwalaan ang kanilang sinabi dahil alam naman natin na si Kristo ay hindi nagsisinungaling. At dapat nating tandaan na noong panahon na pinadala ni Kristo ang kanyang mga apostoles upang mangangaral sa mga ibang nayon, upang pagalingin ang mga may sakit at gumawa ng mga himala, ay wala tayong mababasa na ang kapangyarihan nila ay nagmula lamang sa Diyos na Ama. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 9 versikulo 1, ito ang sinabi ng Biblia. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpaalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Dapat sana nasusuriin ng mga kaanib ng simbahang Iglesia ni Kristo, kung saan nanggaling ang mga pangangaral na natituhan nila ngayon. Ito ay galing lamang sa isang taong may malakas na loob na nagtatanggap sa kanyang sarili bilang isang anghel. At ang taong ito ang totoo na nagsasabing, walang kwenta ang Panginoong Hesus, na walang kapangyarihan si Kristo, na si Kristo ay tao lamang at hindi isang Diyos. Ni hindi man lang niya sinusuri ng maigi ang kasulatan na kailan may wala tayong mababasa na may isang anghel na pinadala ang Diyos upang magtayo ng kanyang simbahan. Hindi na niya inisip na ang totoong anghel ay nakatira sa langit at hindi isinilang galing sa isang makamundong ina. Kung mayroon mang anghel na nandito sa lupa, ay ang mga kampan ni Lucifer upang maghahasik ng lagim sa buong daigdig. Kayo na po ang maghusga sa mga nilalaman ng video na ito. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.